Repaso ni Ka Anton. Ito ang siyang magbibigay daan sa mga pangunahing balita at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Repaso ni Ka Anton, maghahayag ng mga konkreto at mapagbuong opinyon para sa kaalaman ng taong bayan. Repaso ni Ka Anton. Ito ang re-repaso sa mga pangunahing usapin at isyu ng magkabilang panig, balanse at pantay, walang labis at walang kulang. At ngayon, narito na siya, ang inyong lingkod sa pamamahayag, si Ka Anton Ari Israel. Kay Eve Ramos, magandang gabi sa iyo. Ay, magandang hapon sa iyo, Eve. Nasanay kasi magprograma sa gabi kaya parati ako magandang gabi, hapon naman ngayon. Okay, nagpapainit pa tayo. Ito ang ating pupulsan muna, itong sa Central Bank na harap ngayon ang BSP Governor na si Benjamin Diokno sa isang complaint. Na-graft complaint laban sa kanya. Kung titignan naman natin, ayon dito sa artikulo, ang kanyang offense lang dito o yung pagkakamali ng BSP. Hindi naman nangangahulugan na pagkakamali mismo ni Diokno to dahil marami naman sila rito, no? Involved itong 6 na katao pa. Ay yung pagbibigay daw ng specification o brand name na OVD Kinegram o Kinegram AD, which is prohibited by procurement laws. Hindi nga ho dapat kasi ini-specify ang alinmang brand name kapag ikaw ay gagawa ng requisition. Dapat sabihin mo lang kung ano gusto mong mangyari o maging outcome. Instead, ang mga outcome, halimbawa yung output, kailangan ay ganito kalaki o ganito karami sa isang araw o sa per minute, kung ano yung value of measurement na yan. At lahat po ng mga specs, ilagay mo na doon. Pero no. Maigpit na pinagbabawal na maglagay ka ng specific brand o pangalanan mo ng brand ang anumang i-request mo. O siguro, okay pa yung kung ano yung specification ng Kinegram o Kinegram, yun na rin ang ilagay mo doon. O konting modification lang para hindi mahalata. Kaysa nung ilagay mo mismo na OVD Kinegram ang iyong brand of choice. So, pakinggan natin ang reaksyon ni Press Secretary Roque hinggil sa issue na yan. Graft charges were filed against BSP Governor Benjamin Diokno, 6 officials on the procurement of 116 million national ID contract and reaction from Malacanang. How will this affect the administration's move to implement the national ID program? Wala naman po, no? Kung maalala nyo, si Governor Diokno until fairly recently was in the cabinet, enjoying the full trust and confidence of the president. In fact, he trusted him so much that he promoted him to become central bank governor. So naninindigan po tayo sa integridad ni Governor Diokno at alam naman natin na karapatan na kahit sinong magsampa ng kaso, pero kampante po kami at nagtitiwala na magbibigay linaw po si Governor Diokno sa issue nito. Yan ang tugon ni Press Secretary Roque na mukhang out of context. No? Kasi sabi niya, full trust and confidence ang iginagawad ng Pangulo kay Diokno, kaya ito ay prinomote pa bilang BSP Governor. Yung issue na to, itong alingaskas na to, hindi naman naganap nung siya ay Budget Secretary pa. No? Ito ay nangyari na nung prinomote o after the fact na. Kaya mukhang caught unaware si Roque diyan kung anong isasagot niya. Tumititila lumalabas doon na walang problema kasi tiwala naman ng Pangulo sa kanya kaya nga siya prinomote sa BSP. Yung issue dito, ang korupsyon o yung issue na yan ng mga pagkakamaling yan ay lumabas lamang nung nakaupo na siya as BSP Governor.
kung maapektuhan ng implementation ng national ID, sa aking palagay, ay malaki. Malaki yung impact niya. Kasi otherwise, kung hindi maapektuhan, hindi ko ilalagay yan sa BSP. Hindi ko yan ilalagak doon sa BSP ang pag-imprenta, hindi sana doon na lang sa National Statistics Administration. Malaki po ang gagampan ng papel ng BSP dito dahil inaasahan na yung mga ayuda ay dyan padadaanin. Ang tanong, ang issue ng national ID, andap-andap po yan paandap-andap on and off. Dapat matagal nang nagsimula. Pero naantala. Maski yung pagsusurvey. Supposedly, nagsimula na yan ng mid-2020 pero siyempre nagkaroon ng COVID. At nung ni-schedule nila yan ng sometime September, naantala pa rin ho yan dahil ang sabi, wala daw pa yung mga kits, yung mga kakailanganin ng mga surveyors o yung mga magsasagawa ng census sa mga barangay. Wala pa yung kanilang kakailanganin tulad ng mga tablets, yung mga iba pang gadgets at mga tools dahil kulang sa pondo. O nung nagkaroon na, nagsagawa na nga ng mga preliminary interviews dun sa mga poorest of the poor. Ang nangyari naman, hindi na naisagawa yung second phase dahil nahinto. Hindi masabi kung bakit. Yung kampanya bigla na lang po talagang kaput. Wala po may offer na paliwanag mismo galing sa BSP o mismo doon sa National Statistics Administration. Bakit kaya? Sa aking pananaw, ay may kinalaman ho yan doon sa pera mismo. Kung magkano man itong makina na to, palagay na nating meron, palagay na nating nasa budget, pasok sa budget, pero yung 1.75 billion ang halaga, pero yung mga succeeding, yung mga susunod na hakbang, kapag ito ay na-imprenta na yung ID, yun ang problema kung paano ilalagay na pera para na ipamimigay dun sa mga umaasa. So, sana yan, palagi ko, baka ginagamit itong issue na merong kaso doon sa makina na yan para ma-delay. Ma-delay ang implementation pero naitago ang tunay na dahilan. Ano po ba nakikita kong tunay na dahilan? O baka dahilan. No? Ang nakikita ko ay suspect. Wala yung pera. Naudlot yung pagkukunan ng pera. Meron yung naasahang pera. Kung kanino man manggagaling yun, hindi natin alam. Na ipamimigay dun sa mga recipients, sa mga beneficiaries, mga tatanggap sa pamamagitan nga niyang national ID. Kung sino magkakaloob, hindi natin alam. Pero malamang outside the budget yan. Outside sa national budget yung pagkakaloob na yan. Pero, again, naudlot. Tulad na rin itong isa pa, 170 million LRT2 deals are barred. Anomalusa naman. Puro anomaly ang pinalalabas nila para magkaroon ng alibay, hindi natuloy. Kahit anomalous pa yan, kung may pera, ituloy. Approve naman sa budget, pasok naman sa budget. Bakit ngayon nahihinto? Yan ang tanong. Ang malaking tanong. Baka yung inaasahan nga mula, sabi ko sa inyo, gaya ng mga build projects na yan, tulad ng implementasyon o yung pagsasagawa, pagsisimula ng project ng Bulacan International Airport, delayed din. May nangyayari pagdating sa pananalapi ng bansa. Sa aking pananaw. Hindi lamang po yan nakikita dun sa mga pang-araw-araw na banking transactions, kundi dito yan nakapalagay sa
galaw sa international financial structure. Tulad na rin ng nangyayari sa Amerika. Ngayon, ang nangyayari sa Amerika, tila may dalawang nakaupo, may dalawang heads of state. Yung tinatawag nilang illegitimate, kasi hindi nila matanggap ni si Biden ang nanalo, at yung tunay na nagpapatakbo ng kanilang estado, sinasabi ang military na. Kung ang military, meron silang commander-in-chief. Hindi yung commander-in-chief. Si Biden to ang commander-in-chief. Paano ngayon yan? Ano ngayon ang dilema ng tinatawag na illegitimate USA government? Ang dilema nila yung funding. Dahil ang Federal Reserve ng Amerika ay baldado. Baldado. Nung panahon ni Trump, yung federal ay na-merge na yan sa Treasury, sa National Treasury. At ang function ng central bank ay hindi na ganun kahalaga pagdating sa pagpapa-disburse ng pera. Kasi ang central bank nila, yung Federal Reserve, ay private enterprise ho yan. Hindi ho yung gobyerno. Yan ay pag-aari ng mga Rothschild, ng Bank of London, Bank of England. Imprenta lang sila ng imprenta ng pera, pinauutang nila doon sa mga states. Kaya pinauutang nila doon sa federal government. Pero hindi nila inakala na makukuha ni Trump yung control doon sa Federal Reserve at inalis na yung mga dating ginagampan ng function, mahalagang function, particular sa pag-finance ng mga infrastructure, pag-finance ng mga gastusin ng federal government, wala na. Ay mahaba po ang istorya kung paano ho nangyari at paano napagtagumpayan ni Trump yon. Kaya itong gobyerno ni Biden, dependent ho yan dun sa pananalapi. No? Na kinokontrolado na ng grupo ni Trump. Kaya bankrupt ho yung gobyerno na yan. Ngayon, kung ang Federal Reserve ay nasa kamay na ng grupo ni Trump at wala na dun sa dating struktura na kilala ng central bank natin dito sa Pilipinas. Kasi network ko yan ng mga bangko. Network ko yan ng mga central banks. Ang central bank ng mga central bank ay nandoon sa Inglaterra. Ang alam. Ang alam. Pero lumilitaw na ngayon, ang central bank ng mga central bank ay walang iba kundi doon sa Vatican. Natukoy ho ng intelligence ni Trump na nandoon sa Vatican. At doon isinasagawa lahat yung mga transaksyon, doon bumabagsak. Yung mga kasabihang, turo mo sa akin kung saan humihinto yung pera at makikilala ko kung sino yung boss mo. Makikilala ko kung sino yung mastermind. So natukoy ho yun. At napagwagian ni Trump yun. Mahabang istorya. Pero gagawa ho ako ng video para maibahagi ko sa inyo paano yung aking mga natutunan. Suma total, kung ang central bank ng mga central bank ay sa Vatican, pero ang naka-front ay yung Bank of England o Bank of London, ayon to sa mga bagong lumalabas. So disclaimer. Binabahagi ko lamang yung aking natututunan. Pero hindi ko nangangahulugan na ito yung totoo. Pero may pwede pa natin ito pag-aralan para masuri kung ito na nga talaga ang totoo. So, ginagamit ang Bank of London para doon i-administer. Yun ang naka-front sa lahat ng mga central bank sa mundo. Kasama siyempre ang Central Bank ng Pilipinas. Kasi nakasuso tayo doon sa Federal Reserve, nakasuso tayo dyan sa Bank of London na yan, pagdating sa mga alituntunin, sa sistema, at kung paano isinasagawa ang mga pagbabangko. Kung nagkaroon ng sudden change, kung ang Amerika mismo ay hindi maka-withdraw, hindi makakuha ng pera, ayon sa pangangailangan nila, hindi na sila makautang,
dahil nga pinigilan na ni Trump at ng kanyang team, malamang apektado rin tayo dito. Sigurado maapektuhan ho ang Bangko Sentral dahil kasama ho tayo doon sa network. Manapa, ang Bangko Sentral ng Pilipinas hindi po malinaw kung ano talaga ang structure niyan. Yan pa talaga ay under sa pamamahala ng ating gobyerno o yan ay merong sariling autonomy. Gaya halimbawa ng COMELEC, may sariling autonomy yun, pero under ho yan sa gobyerno ng Pilipinas. Pero ang Central Bank, ano ho ba talaga ang lapat ng ang organizational setup nito na masasabi mong may control ang gobyerno ng Pilipinas? Maliban lang doon sa mga monetary board na kasama diyan sa mga mga incorporators o mga shareholders o stakeholders ng central bank. Pero pagdating sa pagdidesisyon, pagdating sa paggalaw ng mga pera, bulag ho ang ating pamahalaan. Bulag ho tayo dyan kung ano ang mga negosasyon, kung ano yung mga internal workings dyan, ay hindi po yan pinakikialaman ng ating pamahalaan. Yan po ay isang-ayon doon sa Republic Act na pinirmahan na pinirmahan ni Presidente Fidel Ramos at sinasabi, matapos yung Republic Act na yan, pumasa ilalim na tayo doon sa banking network ng mga Rothschild. So, ano ba yung tinibag ngayon ni Trump? Kaya galit na galit sa kanya yung media ng Amerika, mga mainstream media na pag-aari ng mga Rothschild. Bakit galit na galit sa kanya yung mga banking kabal? Ano ba ginawa ni Trump? Tinibag ho niya ang Federal Reserve. Tinibag ho niya yung sistemang pagbabangko na for the past 200 years, ayun ang umiiral. Nitong last quarter lamang ng 2020 yan, nag-manifest. Kaya nitong last quarter ng 2020, ang takbo rin ng Central Bank, pagdating dito sa National ID, na inaasahan ng marami, pagkakalooban ng mga mahihirap ng pera sa pamamagitan ng ATM, at dyan padadaanin sa National ID ay naudlot. Ang takbo, ang progreso ng programa, paandap-andap. Ngayon, kung ako ang sa posisyon spekulasyon lang ito. Halimbawa, kung ako ang Bangko Central Governor, tatanungin ako, Governor, ano na nangyari dun sa National ID natin? Wala akong maisagot. Hindi ko naman pwede sabihin, wala pang pera. May pera ang Central Bank. Hindi ko naman pwede sabihin, teka muna, kasi nagbago yung struktura ng pamamalakad ng Bangko Sentral sa buong mundo. Hindi ko rin naman pwedeng sabihin yung gano'n. Dahil yan well-kept information yan. At mabubulabog ang mga financial activity. So I might as well, siguro, gawa ka na lang ng dahilan para maipalabas na naudlot dahil mayroong corruption charge. Na hindi naman ito talaga yung masasabi mo nasa level na masyadong seryoso. Ginagawa ho yan, marami na hong mga ganyan. Pero hindi ho yan masyadong may tuturing na seryoso. Dahil hindi naman niya mapapatunayan. Hindi pa naman dumating doon sa punto na may natanggap na si ganito, may natanggap si ganon. Merely ang diskusyon dito ay nandoon pa lamang sa level na pagbibigay ng pagpapapangalan ng isang brand. So ang tingin ko rito, may nangyayari ho dyan na kaugnay doon sa takbo ng Central Bank of all central banks na may potensyal na yan ang dahilan kung bakit naantala itong pagpapasatupad ng ating national ID.